ka-farming, dumating na yung aking in-order na net sa Lazada. Pakita ko lang sa inyo yung pond natin na naka-expose sa ilalim ng matinding init ng araw. 42 degrees at ngayon ang init dito sa Puerto Princesa. Umabot pa nga minsan ng 45 degrees kaya sobrang init. At kung nakabilad sa ilalim ng araw ating fish pond, kailangan talaga natin na malagyan man lang na masisilungan yung ating mga alagang tilapia, mga ka-farming. Kaya kung wala man tayong net, pwede naman yung mga dahon ng mga dahon ng tawag dito ng niyog o saging, lagyan lang ng pahalang diyan. Saka ilagay sa ibabaw yung mga dahon. Importante may masilungan sila. So sa akin naman, dahil may na-order ako sa Lazada, dahil mura naman, naka-order tayo ng net. Kaya ayan, kakabit natin dito sa ating net para naman mabawasan yung sobrang init ng tubig na para maiwasan na rin natin na mamatay ang ating mga alagang tilapia, lalo na yung mga maliliit, mga ka-farming. Kaya talagang sa panahon ngayon, kailangan talagang lagyan ng protection yung ating mga fish pond sa sobrang init. At siyempre dapat kailangan na madalas tayong nagdadagdag ng tubig. Kung dati nagbabawas tayo ng tubig sa ating fish pond, ay ngayon kailangan dalas-dalasan natin yung pagdadagdag ng tubig at pagpapaawas. Siyempre nagpapaawas tayo ng ating fish pond para mabawasan din yung dumi ng tubig para hindi maiwasan natin mamatay ang mga maliliit na tilapia. So ayan mga farming, nakikita nyo, ayan sobrang dami yan. Akala mo mga itlog ng palaka sa dami, mga maliliit na alaga nating tilapia. Yan. Dahil yan mga ka-farming, yung mga malalaki ay inalis na natin dyan, pero may mga naiwan pa rin naman dyan na mga malalaki. Kinarbis na natin, nakailang harvest na tayo dyan mga malalaking tilapia, kaya napakinabangan na rin naman natin yung ating ang ating mga malalaking tilapia. Masarap talaga yung lasa niya, hindi lasang hindi kagaya na ibang alaga na tilapia na iba yung lasa, may lasang putik. Ito iba, talagang masarap yung lasa niya. So ayan mga ka-farming, nakita nyo yung net na yan, nilatag na ni Boy at kakabit na lang mamaya para naman na at least maka relax yung mga alaga nating tilapia. So doon guys sa mga merong lugar na pwede kayong gumawa ng fish pond, kahit na isang butas man lang para may libangan man lang, at least meron pang may pang ulam-ulam. At pag panahon ng mahalang isda sa dagat ay di meron tayong makukuhang isda sa tabang, kaya ng tilapia. So kung maganda rin lang ang lugar ninyo, gumawa kayo ng fish pond mga ka-farming at malilibang pa kayo. At pagka lumaki na, pwede rin namang pagkakitaan yan. At the same time, nalilibang ka na, kumikita ka pa. So itong fish pond natin mga ka-farming ay sinimulan ko nung Disyembre lang, nung 2023. So December, January, February, March. So mag-ano pa lang, almost 3 months, mag-apat na buwan pa lang siya. So ngayon, 2 butas na yan siya. At dahil meron pang espasyo siya, malapad pa yung espasyo mga ka-farming, yung nakikita nyo na yan dyan, gagawin pa rin natin ng butas yan sa mga darating na panahon. Kaya siyempre, ang paggagawa niya naman, hindi naman siyempre biglaan yan. Hindi naman tayo nagmamadali, kaya pwede namang dahan-dahan lang pagpapahukay, paghuhukay ng pond natin.
Mas maganda ito yung ganito mga kaparming kaysa sa, ito sa sarili ko lang opinion, kaysa sa gagawa tayo ng concrete pond para sa ating mga alagang tilapia. Mas maganda na rin yan yung sa mud pond lang tayo para natural talaga ang dating ng mga isda. Yan ang sikreto ng para delicious yung yung alaga nating mga isda. Parang nasa natural habitat lang sila. Yung mga tilapia, mga hito, ganyan. So hanggang dito na lang mga kaparme ang ating vlog. Tawag nyo naman kalimutang mag-subscribe dito sa ating munting channel mga kaibigan at pakiclick na rin ang button para updated kayo sa mga bago nating video. Bye bye!